Yes, Lord. Hallelujah. Everlasting arms, you never let
tumuloy ka nawang kumilos sa kalagitnaan. Patuloy ka nawang kumilos sa puso ng bawat isa sa amin. Katagpuin mo po kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Magbukas ka ng puso at isipan ng lahat ng makakapakinig. At patuloy na maunawaan po namin ang mensahe mo sa araw na ito na magdudulot po sa aming buhay espiritual na kalakasan at kaunawaan sa lahat ng bagay. Tatag sa aming pananampalataya at patuloy na pagtitiwala. Taglayin po ng bawat isa sa amin ang kapangyarihan at presensya na nagmumula sa iyo. Patuloy ka namin sasambahin. Pagsalita po kayo sa aming kalagitnaan, Banal na Espiritu, sa umagang ito. Magpakahayag po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito, O God. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kailanman ay hindi nagpapabaya, at kahit na anong pagsubok sa aming mga edukating, naririyan ka, hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa lakas at tatag, Diyos. Samahan mo po kami, aming Ama, at ikaw ang patuloy na magbigay ng mensahe sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang ating samtalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pagkakaroon po sa ating lahat. At makakaupo na po tayo. So, ayan po, muli mapagpalang umaga sa ating lahat at nais ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin yung ating blessing, spiritual blessing po ito eh. Sapagkat ito ay pakikipagbakan natin sa sanlibutan ito. Sabi nga ay yung barbell ay yung bigat na dadalhin mo habang ikaw ay nabubuhay, subalit magiging magaan ito kung patuloy na kasama ang salita ng Diyos sa pagtakbo ng buhay sa araw-araw. Gaano naman kabigat ang mga pagsubok, kaya meron pong mensahe ang Diyos sa ating lahat. At ano po yung mensahe ito? Asan yung isang mic? Yung isa. Mas parang mas malakas siya. Hello. 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 So, ayan. Meron pong mensahe ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat tayo po ay araw-araw na nagpapatuloy sa buhay natin bilang mga Kristyano. At lagi natin tatandaan na tayong mga mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, ay meron po tayong taglay na kapangyarihan at proteksyon. Kaya diba, through it all, kahit kailan ay hindi mo kami nililigod, hindi mo kami iniiwan, o hindi mo kami pinababayaan. So, meron po ang tema po natin ay ang mga baluti ng Espiritu. Oops, sorry. Ayan. At ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 14 to 18. Ang sabi po, kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. At isuot ang
Diyos. Taglayan ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ganda, nakatuma. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hiniram ng Diyos. So, alam niyo po, maganda rin po yung translation niya sa English. Sabi ko, medyo mahina lang ang aking mama. Sige, try mo nga siya. Ang ganda po kasi ng translation niya sa English version. At kita po siya pakisuyo ko na nakote. Thank you. Ang sabi si verse 14, be reading, let the truth be like a belt around your waist. Truth, katotohanan ay kailangan isukbit sa iyong ibigkis. Ang sabi ganon. And let God's justice protect your like armor. Justice po. Sabi ganon. Let God justice protect you like armor. Your desire to tell the good news about peace should be like shoes on your feet. Let your feet be like a shield, and you evil one. Let God's saying power be like a helmet. Verse 17, let God saying power be like a helmet, and for a sword be use God's message that comes from the Spirit. Verse 10, let's stop praying, especially for others. Always pray by the power of the Spirit. Stay alert and keep praying for God's people. So, di ba, mas maliwanag kasi na paliwanag yung sinasabi niya sa English translation dito. Subalit, isa-isahin po natin mabuti upang maunawaan po natin ang sinasabi ng Ephesians. 18 na po yan, di po ba? So, ang sabi ng ganoon, bakit ang isang Kristyano ay nakakaramdam o nakakaranas ng panghihina? Kaya siya nakakaramdam ng panghihina sapagkat hindi pa siya nakasuot ng full armor.
spiritual na buhay, meron po itong katanungan. Bakit? Why? Bakit ka nakakaranas ng pagkapagod? Baka mamaya katulad ka pala ng isang baterya na chargeable. Kailangan mo nang i-charge yung sarili. Diba? Upang muli siyang magkaroon ng lakas at kapangyarihang lumiwanag. So, nauunawaan natin. Kaya meron po tayong armor. Meron tayong binigay ng Diyos na magiging dahilan at panangga upang ang bawat isa sa atin, sa ating buhay spiritual ay magiging malakas at matatag. Kaya suot ninyo ang baluti ng kaloob ng Espiritu Santo. Katulad po sa atin, sa sanlibutan, minsan kasi may mga pagkakataon na tinatamad tayo, di ba? Pero tandaan natin na hindi yun magiging mabuti para sa atin. Bigyan natin ng pagkakataon ang Diyos na lubusang tanggapin at isuot yung baluti na yon na ibinigay ng Espiritu ng Diyos para sa buhay ng bawat isa. So, yun na po, nag-introduction na po ako. At ang topic po natin is isuot ang mga baluti na kaloob ng Espiritu ng Diyos. Tingnan natin isa-isa kung meron na tayo, ha? Kung nakasuot na sa atin. Baka mamaya, may kulang pa pala. Kailangan alamin natin sa sarili natin kung nakasuot na. Una, yung tinatawag na belt of truth. Bigkis ng katotohanan. Ano ba itong bigkis ng katotohanan? Ang sabing ganon, truth keeps us from giving into world's belief. Compare your own beliefs and action to the truth of the Word of God. Naliligaw po kasi tayo. Kapag ka ikaw ay namumuhay, hindi na ho ako nagbigay ng mga mga supporting verse sapagkat ito masyado pong mahaba. Kaya tingnan na lang natin yung mga short message dito. Pag sinabing belt of truth, ibigkis mo ang katotohanan, mamuhay ka ng may katotohanan. Huwag kang magpapatamay sa sinasabing aral ng sanlibutan. Kung ano yung nakita mo, kung ano yung natutunan mo, na ito ay nagpapahayag upang ang katotohanan sinasabi, you shall know the truth and the truth shall set us free. Diba? Pag nalaman mo na ang katotohanan, sapagkat yung katotohanan yun ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, mamuhay ka nang wala kang pagpapaimbabaw. Mamuhay ka nang wala kang kasinungalingan. Yung tipong kung ano ka sa bahay mo, yun ka din sa church. Nakukuha natin. Kung ano ka sa church na nakikita ng mga kapatiran, yung ka din dapat sa bahay nyo. Wala kang itinatago. Wala kang tinatakpan. Nakita natin yung pagkakaiba pag sinabing i-build po natin, isinturon mo ang katotohanan. So alam mo kung ano yung totoo, mamuhay ka ng tama at tapat sa harapan ng Diyos. Pangalawa, the breastplate of righteousness. Ano po yung breastplate of righteousness? Righteousness. Baluti ng pagkamatuwid. Righteousness is being honest, good, humble, and fair to others. It means standing up for wicked people. See? Nakatayo ka. Pag sinabing righteousness, may kabanalan ka. Diba? Kasi may katotohanan ka eh. So, namumuhay ka ngayon ng matuwid. Namumuhay ka ngayon ng banal. Sabihin natin, hindi naman ako pwedeng maging banal kasi tao lang ako, natutokso lang ako. Alalahanin natin na nung ang Diyos ay lumikha ng tao, nilikha ng
ng Diyos ang tao na banal. Kasi ang sabi niya, at ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Meaning to say, kung ang Diyos ay banal, banal ka rin. So, mamuhay ka ng may kabanalan bilang ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Yung nababago na yung buhay mo. Yung hindi ka na, kung ikaw yung dati ay ganyan, taliwas ang isip mo at puso mo, ngayon, nalalaman mo na ang katotohanan, namumuhay ka na ng may kabanalan. Namumuhay ka na ng matuwid at namumuhay ka na ng may katuwiran. Naalala ko po yung nangyari sa akin yung isang Sabado, kahapon. Yung pinag-tripan yung apo ko. So, yung apo ko hindi siya kasi speech delay. Yung isa kong apo na lalaki. So, hindi siya yung tipong para sa kanya, parang laro-laro lang kahit nasasaktan na siya. Yung nag-trip sa kanya 16 years old. Na siya yung ginawang panangga habang yung isa ay, kumbaga parang inaangat niya yung mga kabarkada niya. Ang laki-laki niya Yung baby, yung apo ko ay 5 years old. Yung parang dinidiinan siya dito. Mabuti yung panganay ko ay nakita siya. So, sinigawan. At hindi maganda ang biro. So, hindi ako pumayag na hindi ko makausap. At sabi nung na hindi nga, kilala ko yung puso nung anak ko Hindi talaga mapakali yun. Tsaka ako kahit mismo ako. Ang sabi ko, ay hindi pwede. Kailangan harapin natin, kausapin natin kung bakit. At tsaka, kailangan maipaliwanag natin kung ano yung dapat niyang gawin na ilang bata pa kasi. Kung hindi tayo magre-react, kung hindi natin ipaliliwanag sa kanya, ilang bata pa ang gaganyan niya. Paano kung sa susunod, mapunuhan dahil lang doon sa kanyang trip, sa kanyang laro-laro na gano'n, di ba? So, hindi maganda kasi may batang nasasaktan. So, sabi ng anak kong isa, sige ma, kasi nakita niya yung pangyayari, tsaka yung isang anak ni Pastora. Sumigaw din pala yung isang anak ni Pastora. At talagang makikita may reaction ng bata. So, hinanap ko, pumunta muna ako sa security guard. Pinaalam ko. So, nung time na nakaharap na, ay sabi niya, may sagot siyang hindi maganda. Sige, ako na lang ika ang ano. Sabi ko, wag ganun kasi ano yan, trip-trip mo lang. Na yung bata, igaganyanin mo. So, dumating ako doon sa punto na sabi ko sa puso ko, dahil tiyak may gulong mangyayari dahil yung tatay So, nakita ko yung isip ng ama na babanatan talaga. Siyempre, anak na yun Di gumit na ako. Hawak ko yung isa kong apo. Nilagay ko sa likuran yung manugang ko. Inisip ko, sabi ko sa kanya, magpasalamat ka at nabago na ako. Yun ang nasa puso at nasa isip ko. Kasi kung ang buhay ko, ang damdamin ko ay kagaya pa rin ng dati, medyo maghihimas ka sa akin ng lihas na bakal. Totoo yan. Ganyan ako kalupit ng araw. Hindi ko pakikinggan ang paliwanag mo. Hihimas ka sa akin sa lihas na bakal. Yun ang gagawin ko sa'yo. Para maintindihan mo at malaman mo. Kaya lang, sabi niya, kung ano yung kasamaan ng sanlibutan, ipakita mo pa rin yung pangunawa. Diba? Yung pangunawa na itutuwid mo siya sa pamamagitan ng pagsampal sa kanya ng katotohanan. Kaya sabi ko nga sa kanya, huwag mong ulitin kasi sa susunod, pag inulit po yan, yung ginawa mo ngayon sa apo ko, pagpapasensyahan ka namin, pero pag inulit mo yan, may makakatapat ka ng mas matindi na hindi mo kayang talikuran. Kaya, mag-ingat ka. So, yun yung, kasi sa atin, anong damdamin natin, di ba? Ano yung magiging damdamin
kung ano yung mga pagsubok na iyong nararanasan. Kaya sabi, di ba, breastplate of righteousness. Ang baluti ng pagka-matuwid. Manatili kang nakatayo sa lahat ng mga taong mahihina sa iyong harapan. Na ikaw yung tunay na Kristiyano at mayroong tunay na pananampalataya sa Diyos. Stand firm. Tumayo ka, panindigan mo yung pananampalataya mo na ikaw ay nasa katotohanan. Na ikaw ay nasa tama. Kaya hindi kailangan magkagulo eh. Hindi kailangan mag-away-away. Kailangan lang tayuan mo kung ano yung tama. Tayuan mo yan. At maitutuwid natin ang sanlibutan sa ganitong uri ng ating mga buhay. Kasi ito isang baluti, pangalawang baluti. So, pangatlong baluti, ano po yung pangatlong baluti? Pangatlo ay foot prepared with the gospel of peace. Yung ating paa ay paghahanda, ang sabi niya. Panyapak na pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. The gospel of peace is being right with God and being contented in troubled times. See, di ba yung kinuwento ko kanina? Jesus said, peacemakers will bless. O, di ba? Hindi mo na kailangan magalit eh. Hindi mo na kailangan tapatan ng galit yung ginawa sa'yo. Eh, kung tutuusin, matindi yun eh. Dahil talaga namang grabe yung damdamin ng anak ko eh. Magulat ka, di ba? Yung anak ko na yun, war freak talaga yun. Totoo yan. So, alam niyo ba, iniyak na lang niya habang nagsasalita siya doon sa lalaki. Di ba yung baluti? Kaya nagulat ako. Pinag-pray ko sa Lord. Before na sinabi ng Lord sa akin na ito yung message, hindi ko alam na mararanasan ko kung paano mo talaga isusuot. Eh, siyempre ako nanay. Nanay, kaya hindi mo na kailangan magpakilala eh. Ang pakilala ko lang ako ang lola. So, pinakilala ko yung nanay, pinakilala ko yung tatay, pinakilala ko yung anak. Hindi ako nagsalita na, pastor ako, huwag mong gaganyan-ganyan, di ba? Krisyano ako, huwag gaganyan. Hindi mo. Bago sinabihan ko lang siya ng tama. Huwag mong gawing biro sapagkat nakakasakit ka ng mga inosenteng bata. At sa susunod na gumawa ka ulit, hindi ka na makakaiwas sa mabigat na kakaharapin mo. Kaya mag-iingat ka. See? Tumayo ka upang maipakita ang sabi ng ganon. At ang sabi ng ganon, yung salita ng Diyos. Maging handa ka upang dalhin, ipangaral, ibahagi ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Kaya tama yung testimony kanina na sinasabi niya na kailan ka pa magiging handa. Kung kailan dumating na ang Panginoon, hindi mo na masasabi na, teka lang muna, Lord, saglit lang po, hindi pa ako handa. Wala nang ganun. Wala nang dahilan. No reason na dyan. Bakit? Sa oras na dumating ang Panginoon, matik yan. Tatangayin ka at tatangayin ka. Kung ikaw ay tunay na Krisyano, ang baluti ng Espiritu ng Diyos ay nasa sayo, namumuhay ka ng may katapatan, tumatayo ka sa salita ng Diyos na iyong napag-aralan, na iyong natutunan, kaya wala nang dahilan pa. Hindi ka na makakapangatwiran. Kaya ito ay inihahanda na tayo ngayon. Ngayon pa lamang ay inihahanda na tayo. Maging kontento tayo sa kung ano yung buhay na nasa atin. At kapag dumating, ang sabi ng ganon, kapag ka ikaw ay may baluti, dumating man ang panahon ng kaguluhan, ang sabi niya ng ganon,
isip ng manugang ko, kahapon nakita ko yung pagtingin ko na gano'n, nakita ko yung isip talagang babanatan. Yung pala, pinangangaralan na nung anak ko habang ako'y wala, habang kausap ko yung security. At nagpapaalalay ako sa security. Kinakausap na pala, dahil talagang planong walang banatang talaga. Igaganti nga anak na, syempre. Pero sabi gano'n, pag peacemaker ka. Diba? Kasi yung galit madali lang yun. Pero paano mo ma-improve na yung baluti ng Diyos ay nasa sayo? Yung kapayapaan na nais ng Diyos na makita sa pamumuhay ng bawat isa sa atin. Kung hindi makikita, kung hindi mo gagamitin sa gitna ng kaguluhan. Kaya nga, meron kang shell. Maging handa ang iyong paang na ipangaral, sabihin, ipamuhay ang katotohanan. So kaya nung paglingaw ko, dumarating na yung manugang ko. Tumapat talaga siya roon sa tao. Ang ginawa ko, pag rinig ko, nakita ko yung isipan niya. Gumit na ako. Kasi pag nasa gitna na ako, hindi na siya makakabanat dahil ako ang matatamaan niya. Gumit na ako. Nandito sa harapan ko yung lalaki, may hawak akong isa pang ako na lalaki din, yung anak ng puso. At naririto siya sa likuran ko. Ingingiti-ngiti pa na parang aso. Sabi ng manugang ko, huwag kang ngingiti-ngiti dyan. Ay ako, pagka sinabi kong huwag kang ngingiti-ngiti, ang babanatan na talaga kita, di ba? Kasi yung bata gaganyanin mo. So, salamat sa Diyos. Kaya nga, tandaan natin, gamitin natin yung mga balunti na ibinigay ng Diyos para sa atin upang tuluyang makita ang glory ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, ang sabi ganon, pagdating ng kaguluhan, ang sabi ni Jesus, ang peacemaker, ang sabi niya, will be blessed. Pagpapalain niya. Diba? Hindi kailangan na makigulo ka pa. Diba? Ako nga, simple lang eh. Naalala kong one time, nagkakagulo-gulo na sila. Wala naman kaming kasalanan. Sa side ko, walang kasalanan eh. Pero bakit sila pa yung may ganang, o di ano lang sagot ko na dapat ako ang magalit. Ako dapat ang magdesisyon. Na tuluyan ng lumayo, tuluyan ng umiwala, tuluyan ng iwanan sila, layuan sila. Pero hindi ko ginawa. Alam niyo mo kung bakit? Yung nakita kong ingay ng kanilang mga magulang. Yung nakita kong galit nila sa sarili nila. Pinakita ko lang sa kanila ang pagpapaganda. Totoo yan! Ang sarap ng nagpapapisyal ako eh. Bigla akong tatawag-tawagan ng ganyan. See? Diba? Pero anong dapat maging reaction ko kung ako ay hindi pa lingkod ng Diyos? Ay, nako. Tinitay ako sa inyo yan. So, mga panahon, wala kayong mapapala. Talagang babanggain at babanggain. Pero ganun pa man, sabi niya, palitan mo ng pagmamahal. Alam niyo kung bakit? Ang Panginoong Jesus, nung mga panahon na tayo ay nagkasala at wala tayong kaligtasan, hindi siya nagalit sa atin. Bagkus, sabi niya, pinalitan ng pagmamahal. Nag-alay siya ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng bawat isa. Alam niyo, nung araw talagang pinangingilagan ako nung araw. Pag narinig na ang pangalan ko, medyo along-pilit na ako sila. Totoo yan. Dahil alam nila may haharapin sila sa akin. Pero ngayon, hindi na. Pinabayaan ko na sila. Kahit anong daldal nila dyan. Pero bumibelta ko. Simpleng belta ko. Natatamaan lang yung kanilang damdamin. Pero payapa. Payapa at may katahimikan. Simple. Kaya tayo ay mayroong mga karunungan na ginagawa at binibigay ang Diyos. Kaya nga may baluti ka. Use it. Gamitin mo ito.
ipakita sa iyo, sa buhay mo, ang mga bagay na ito upang maging matagumpay ka. Pang-apat, mahabang paliwanag dapat ng bawat isa. Shield of faith, pananalig kay Kristo. So, pag sinabing shield of faith, faith is being sure that God will keep His promises. Faith in God protects you when you are tempted to doubt. See? Ang pananampalataya mo ang siyang protection sa'yo sa panahong ikaw ay nagugulumianan o nagdududa. Yung medyo ano ba to? Totoo ba to? Di ba yung medyo, bakit hanggang ngayon wala pa yung prayers? Yung katulungan ng panalangin ko. Yung medyo nawawalan ka na ng pag-asa. Pag nawalan ka na ng pag-asa, pag pumasok ka na sa bagay na yon, tatandaan mo na meron kang pananampalataya. Pag dumarating ka na sa punto na ikaw ay pinanghihinaan na, tandaan mo na merong pananampalataya na ibinigay ang Diyos sa puso mo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga, walang dahilan para tayo ay magkaroon ng kawalan ng pag-asa o pagdududa. Diba? Sa oras na ikaw ay nagdududa na, sa oras na ikaw ay pinanghihinaan na, ito ay ginagawa ng dyablo, tandaan mo, upang mawalan ka ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. So, pang-lima, the helmet of salvation. Pag sinabi ko helmet of salvation, ito ay ang kaligtasan. Put on the helmet of salvation by believing that Jesus Christ died for your sins and rose again. Pag sinabing helmet of salvation, tingnan po natin sa mga nagmumotor. Bakit kapag ka ikaw ay nagmumotor, nire-require talaga ng batas na mag-helmet? Diba? Sapagkat protection yon para sa'yo. Dahil ang helmet ay sa ulo nilalagay. So, ang helmet ay sa ulo nilalagay, kaya iwas ka sa kamatayan. Meron kang tinatawag na kaligtasan. Matumba ka man, mauntog man ang ulo mo, pero may protection ka. Kaya ang sabi ng ganon, ang helmet daw, ito ay helmet of salvation na tinatawag. So, isuot. Kapag ka sinabing helmet of salvation, alamin mo at tatandaan mo na ikaw ay merong kaligtasan. Simula nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo, meron ka ng katiyakan ng iyong kaligtasan. Kaya ilalagay mo lagi sa isipan mo kapag dumarating na sa punto na ikaw ay nagdududa na, ikaw ay nawawalan na ng pag-asa, ligtas ka, meron kang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Merong minsan mga nagbubulong sa iyo, di ba? Kasi ulo yan eh. Yung iyong isip gagamitin ng dyablo, yung mga bumubulong-bulong para malayo ka sa Kanya. Subalit tandaan mo na nag-alay si Jesus ng kaligtasan para sa iyo. Kaya siya ay namatay sa krus para sa iyo. At muli siyang nabuhay para sa iyo. At last, yung tinatawag na the sword of the Spirit. Sword, ibig sabihin yung espada ng Espiritu ng Diyos. Espada po siya. Tabak
rito. Pag sinabi pong tabak, sabi ng ganon, which is the Word of God. Ito ay salita ng Diyos. Kaya nga, diba, sabi niya kanina sa kanyang panaginip, yung barbell dala niya at yung salita ng Diyos sa kanyang kabilang kamay, barbell, yung kabilang kamay, salita ng Diyos. So sabi ng mensahe ng kanyang panaginip, gaano man kabigat ang dinadala mo, patuloy mo lang dalhin ang salita ng Diyos sa buhay mo at magtatagumpay ka. Hindi mo mararamdaman yung bigat. Di ba ang barbell mabigat po yan eh. So, mas tumutok ka sa salita ng Diyos na iyong dadalhin at patuloy mong dadalhin. Which is the Word of God. God's Word is our offensive weapon. When we tell others about the people, see their bad thoughts and actions and makes them want to be forgiven. Oh, so tama yung sinabi niya, di ba? Kanina, na sasabihin mo sa kanila yung tungkol sa salita ng Diyos. Sapagkat, di ba, sabi sa Hebro, ang salita ng Diyos ay katulad ng tabak na magkabilay talim na tumatago sa pinagkaibuturan ng buto at ng laman, ng kasukasuan, ng kaluluwa at ng kanyang espiritu. Sapagkat ang salita ng Diyos ay bumabago sa buhay ng isang tao. Kaya dapat ipangaral mo, dalhin mo ang salita ng Diyos, makita sa buhay mo. At yung shelf na yon, yung pananampalataya na yon, ay dapat na makita sa buhay mo. Tingnan po natin. Ano po yung una? Isa-isahin po natin. The belt of truth, yung bigkis ng katotohanan. Breastplate sa dibdib, yung pagiging matuwid. Ang mga sundalo, ang mga pulis, ang mga sundalo, kapag kayaan ay papasok sa gera, ay merong dapat yan naka-bulletproof sila. Bakit? Kapag sila ay tinamaan ng bala sa alimang parte ng kanilang katawan, lalo higit sa puso, sapagkat ito yung breastplate natin, nasa puso eh, fresh kasi ito eh. So, ibig sabihin, hindi tatalab sa kanila. Gaano mga kabigat yung sakit. Gaano mang kabigat yung sakit na dadalhin at ibibigay papanain ng Diablo yung puso mo dahil titirahin niya yung puso mo upang ikaw ay masaktan. Ang sabi ng ganon, hindi mo yan mararamdaman, hindi yan masyadong tutusok sa'yo sapagkat namumuhay ka sa katotohanan. Nakukuha po natin. So yun po siya. At ibinibigkas mo yun. Namumuhay ka sa may kabanalan, sa tama, at meron kang tinatawag na bigkis. Bigkis, breastplate, at ano sabi? Yung paa. Pananalig mo. Pagdadala mo ng salita ng Diyos, yung iyong tsinelas. Bakit ba tsinelas ka? Upang hindi mo maramdaman ang sakit o pusok ng bato kapag ka ikaw ay naglalakad sa mundong ito. Dahil ang titirahin ng Diablo ay hindi lamang ang puso mo, hindi lamang ang katawan mo, kundi maging ang paa mo sa bawat aapakan mo ay makakaramdam ka ng sakit. Subalit kung meron kang panyapak na mula sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kahit tinik yan, hindi mo mararamdaman ang sakit sapagkat protektado ang iyong mga paa habang ikaw ay naglalakad sa mundo nito. Nakukuha po natin. Shield of faith, pananampalataya. Kapag ka may mga nagrarally, anong ginagawa ng mga pulis? Diba? May
Diyos, hindi ka aatras. Bagkus ikaw ay tuloy-tuloy na maglalakad habang hawak mo ang iyong panangga, yun ay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Diba? Kaya napaka-importante. At habang ikaw ay naglalakad, meron kang alam mo na ligtas ka. Kaya malakas ang loob mo na naglalakad ka sa mundong ito sapagkat naitatak sa isipan mo, sa puso mo na si Jesus ay namatay sa krus upang ang kaluluwa mo ay maligtas. Kaya walang dahilan para manghina ka, walang dahilan para bumalik ka sa sanlibutan, walang dahilan para mawalan ka ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, sapagkat inalay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay para sa inyo at para sa akin, para sa ating lahat. Kaya napakahalaga po na meron po tayong helmet, proteksyon sa ating mga pag-iisip, proteksyon sa ating mga isipan na patuloy na ginagamit ng Diablo, nilalagay, sinisingin sa isip mo yung mga nakaraan mong buhay, yung mga nangyayari sa'yo, yung hirap na dinadanas mo, yung sakit na nararamdaman mo, nilalagay sa utak mo yan eh. Pero, meron kang helmet of salvation, yung kaligtasan. Ibinigay na ng Diyos sa'yo. Use it. Gamitin mo yan. Gamitin mo upang makita mo ang tunay na kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At ang sabi gano'n, the sword, yun, the sword of the Spirit, yun ay ang salita ng Diyos. Gamitin mo. Gamitin mo yun. Kasi diba, ang sabi ng Mateo ng time na si Jesus ay tinutusok, ginagamit ni Satanas ang salita ng Diyos. Dahil 40 days and 40 nights na hindi kumain ang Panginoong Jesus, kaya siya ay hinang-hina physically. Wala siyang lakas. Kaya sabi ng Diablo, sabi ni Satanas, sige nga, kung ikaw ay anak ng Diyos na susulat, may kapangyarihan ka. Gawin mo nga tinapay ang mga bato ito. Subalit ano sabi ni Jesus? Nasusulat din naman. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya ang buhay mo ay nakasalalay sa salita ng Diyos. Diba? At yung salita ng Diyos ang bumabago sa puso at buhay ng isang tao. Kaya nga, diba, katulad ito ng taba. Bakit maaabot ito sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu? Dahil nga, tinatagpas ang mga maling pangangatwiran mo, ang mga pride. Kaya nga, diba, yung isip, pride, lahat yan, pumapasok sa utak mo, yung pagbabalaki mo eh. Yung pagyayabang mo, pumapasok yan sa utak, sa puso. Diba, yung kaharap ka namin kahapon, sobrang yabang eh. Oh, kaya sabi ko nga, ang Diyos ay Tisyan, Diyos ng kapayapaan. Pumapasok sa utak ng tao yan, lalo na kapag may narating ka na, nagyayabang na yung tao. Minsan nga wala ka pang ipagyayabang, mayabang na. Kaya may protection ka dapat. Ang salita ng Diyos, ang helmet dapat nasa sayo, ang katotohanan, ang shield mo na iyong pananampalataya. Napakahalaga po nitong 6 na baluti na kailangan ay makita sa ating mga buhay. Tingnan po natin. Noong mga panahon na si Haring David, at dito po ako magtatapos. Si Haring David ay tutoy-tutoy pa lamang. Siguro mga 16 or 17 years old na si David. At that time, hindi pa siya hari. Tingnan po natin kasi lahat ng armor ay nilagay sa
muna siya. Hindi siya basta-basta lumaban. Hindi siya basta-basta sumugod na lang. Dahil siya ay meron siyang pagtitiwala sa Diyos. Dahil siya ay meron siyang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya karakaraka gumanon. Hindi siya karakaraka kumita sa labanan. Diba? Tayo, sugod lang tayo ng sugod kahit hindi natin alam yung katotohanan. Kahit hindi natin alam yung punot dulo. Sugod tayo ng sugod sa gera. Ito po ang nangyari sa buhay ni David. Before na lumaban siya kay Goliath, anong sabi ni Yahweh kay Propeta Samuel? Tumungo ka sa bahay ni Jesse. I-anoint mo ang isa sa kanyang anak sapagkat yun ang aking hinirang na magiging hari ng bansang Israel. So ano pong nangyari? Tumungo nga si Propeta Samuel sa bahay ni Jesse. At pagdating doon, akala niya, yun na. Diba? 7 yan na mga anak. 6 na pumarada. Binigay ni Jesse sa propeta. Subalit wala doon isa man. Ngayon, kung sino pa yung pinakaaba, kung sino pa yung pinakaalipin, kung sino pa yung sa akala'y walang magagawa, kung sino pa yung mahina, yun ang ginamit ng Diyos. Kaya ano sabi, meron ka pa bang ibang anak maliban sa mga ito? Ang sabi ni Jesus, teka, meron pa pala. Diba? Yung aking bunso na nag-aalaga ng aking mga tupa. Kaya si David tinagurian din na na forgotten son. The forgotten son. Nakalimutang anak. Bakit? Lahat na ng anak inilira pero wala si David. Pero kalimutan man tayo ng mga magulang natin sa sanlibutan ito. May Diyos na hindi nakakalimot sa iyo. Kalimutan man tayo ng mga anak natin sa sanlibutan ito. May Diyos na hindi nakakalimot sa iyo. Kaya ang nangyari, pinatawag na, meron pa ba ko dito? Sabi niya, meron pa pala. Nandoon pala sa bundok. So, anong ginawa? Pinatawag. Malayo pa si David. Ang Diyos ay nangusap na kay Propeta Samuel. Ang taong yan, ang punasan mo. Buhusan. Hindi punasan na, buhusan mo ng langis. Sapagkat siya ang pinili ko na magiging hari ng bansang Israel. So, walang nagawa utos ng Diyos eh. Isang pinakaaba, pinakamahina, pinakamaliit. So, tinuusan niya. Pagkatapos nun, lumipas ang mga ilang araw, ilang linggo. After nang mabuhusan siya ng langis. Tumungo ngayon si David, inutusan ng kanyang ama upang magdala ng pagkain. Magdadala lang ng pagkain sa mga kapatid niya. Akalain mo yun? Ngayon pala siya ay magliligtas sa bansang Israel. Ngayon pala ang pinakabatang, pinakamaliit na hindi na halos binibigyan ng pagpapahalaga sa lipunan. Yun pa pala ang gagamitin ng Diyos para mailigtas ang bayan o ang bansa. Kaya tingnan po natin ano po nangyari. Narinig niya ngayon ang pang-aalipusta nang hindi mananampalataya ang pagkasabi ng kanilang Biblia. At hindi siya pumayag. Nagpupumiglas ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa puso at damdamin ni David na hindi siya pumapayag. Sa ating pag naririnig natin na medyo inaalipusta ang Diyos, binabaliwala lang ba natin? Tayo nang gagalaiti si David nung marinig ko. At sino ka nahahamak sa Diyos ng Israel? Ang sabi ni David, ako ang lalaban sa taong yan. Tinignan ba ni David yung laki ng kalaban niya? Tinignan ba ni David na, teka muna, parang sabi nga sa kanya, aso lang siya, tutak lang siya. Tutak, kukumpara mo sa isang
ibibigay ka ng Diyos sa akin. Sapagkat kailanman ang makapangyarihan si Yahweh ang siyang magliligtas sa akin sa iyong mga kamay at ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Ang paninindigan mo talaga kung ano yung pananampalataya mo, kung ano yung sinimulan mo, na pananalig mo, dahil hindi ka naman basta-basta ibibigay ng Diyos sa isang laban na hindi ka inihanda. Kaya nga unti-unti tayong inihanda ng Diyos upang sa pagdating sa matitinding labanan na yan ay nakahanda ka sapagkat lahat ng baluti ay nasa sa iyo. Gamitin mo. So anong nangyari nung ginawa at tumututol ang mga kapatid? Pinauwi nga si David. Umuwi ka. Anong ginagawa mo rito? Pero nakichismis pa rin si David. Isa-isa pa rin yung mga sundalo. O kaya minsan ang chismis ay meron din katuturan. Hindi chismis yun at that is pag-iimbestiga. Nag-imbestiga si David. So pumunta siya, hindi pa siya nakontento. Inaayawan siya, tinututulan siya ng mga kapatid. Subalit hindi. Hindi ako papayag na dustain mo ang aking Diyos na si Yahweh na aking tagapagligtas. Kaya anong ginawa ni David? Pupunta siya sa hari. Ako ang lalaban sa tao yan. Ang sabi niya. So anong ginawa ng hari? Alam niyo ba kung anong ginawa ng hari? Kung nababasa niyo, lahat ng paningga ay binigay niya. Yung helmet inilagay sa ulo ni David. Kahit anong gano'n, syempre bata pa eh. Kasi hari Saul ay napakatangkad. Diba? Yung kanyang panangga, yung breastplate niya, anong nangyari? Tumutukol at gumagano siya. Halos hindi siya makakita. Dahil masyadong malaki. Malaki yung tao. So, tingnan natin, hindi kaya. Yung espada pa lamang na nilagay, sumusok nga sa haba ng espada ni Haring Saul. At yung kanyang mga panyapak, hindi siya makalakad. Nabibigatan siya. Sumalit ano sabi ni David? Hindi ko kailangan ng lahat ng yan. Tinanggal niya lahat. Tinanggal niya lahat. Lahat na nasa katawan na nilagay sa kanya ni Haring Saul ay tinanggal niya. At anong ginawa niya? Pumunta siya sa gitna ng labanan. Pero bago siya pumunta, sabing gano'n ang Biblia, pumulot siya ng 5 bato. At yung 5 batong makikinis na yon ang nilagay niya sa kanyang supot. At habang nilagay niya sa kanyang supot, nakita niya si Goliath. At ang sabi ng gano'n, tumatakbo siyang paharap kay Goliath. At habang hinahawakan niya ang kanyang tirador, ang sabi ng gano'n, nilagay yung bato sa kanyang tirador. At habang siya ay tumatakbo, iniikot niya ang kanyang tirador. Habang siya ay tumatakbo, iniikot niya ang kanyang tirador. Patakbo samantalang si Goliath ay naglalakad. Sa kanya pinukol yung bato na yon. At ang sabi ng Biblia ay tumusok sa noo. Nakahilmit pa si Goliath. Napaka-imposible na tutusok sa noo ni Goliath ang bato na yon sapagkat nakahilmit din po si Goliath. Pero nothing is impossible with God. Lahat ng bagay, kapag ang sinabi mo na ibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Kaya yung laban na susuungin mo at patuloy mong susuungin, nakahanda ka na sapagkat lahat ng panangga ay nasa sa iyo na. Dalhin mo na lamang, gamitin mo na lamang yon. Alisin mo lahat ng makapanangga na yan na ginagamit ng sanlibutan at ang isuot mo ay ang makapangyarihang ibinigay ng Espiritu ng Diyos sa iyo upang ikaw ay magtagumpay. At ang tagumpay na ibibigay sa iyo ng Diyos
verse 18. Ano sabi dyan ng verse 18? Tingnan po natin. Ang sabi sa verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, manalangin sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Kaya lahat ng baluti na yan, ng spiritual na baluti, ay ibibigay ng Diyos sa'yo. Magpatuloy ka sa pananalangin ng buong puso, pananalangin ng taimtim, upang ang pakikipagbaga mo sa sanlibutan ito ay magtatagumpay ka. Kaya nga hindi lang ang sarili mo ang dapat mong ipanalangin, kundi lahat ng hinirang ng Diyos. Kaya bakit tayo nagtatakda ng panalangin sa loob ng iglesia? Ay upang magkaroon ang lahat ng kaligtasan at ng shield ng ating mga pananampalataya. Lahat ng baluti ay dapat nakamtan ng bawat isang Kristiyano. Tandaan natin, lahat ng baluti na kaloob ng Espiritu Santo, dapat lahat ng Kristiyano, hindi lamang ang mga manggagawa, hindi lamang ang mga mangangaral, hindi lamang ang mga pastor, kundi lahat ng bawat mananampalataya ay dapat taglayin yan. Dapat nasa sa Kanya yan. Pero paano mapupunta sa iyo ang mga baluti na yan? Sa pamamagitan ng pagsusumamo, sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin ng mayroong pagsusumamo sa Diyos. Kaya tandaan po natin mabuti, mga magulang at kapatid, kailangan po natin ang pananalangin sa bawat isa. Naunawaan po natin, manalangin tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Taglayin natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, sapagkat nasa gitna tayo ng spiritual na labanan sa panahon ito. Yung ating ego, yung ating pride, diba? Yung ating physical na mga desisyon, nagkakamali tayo. So lahat po tayo ay tumayo. Awitin po muna natin yung ating kami katagpuin. Andyan ba, kapatid? Hallelujah, Jesus. Sapagkat tayo po ay magko-communion pa ng sandali. Salamat po ang banal. Dakilang o Diyos. Awitin po natin ito ng buong puso. Gawin po natin itong panalangin. Patuloy kami nagpapakumbaba sa lamang ang isang Diyos na aming sinasabi. Kaitan ang iyong wakas, sasamo sa iyong pagkilos, at tahimik na hari, tanging dalangin, kami katapuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaitan ang iyong mukha, sumasakop sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Ibalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan,
Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalang tiyan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos maglumusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalang tiyan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord. Sa bawat sandali na aming buhay, Ama, patuloy mo namin minanasa na madama ang dampi ng iyong kaluwalhatian bilang pagyakap mo sa aming mga buhay, na kami ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Iba-ibang pagsubok ang nararanasan ng bawat isa sa amin. Bilang ito'y tanda ng aming pakikipagbaka sa sanlibutan ito. Patuloy po namin ninanasa na ikaw ay dakilain sa mundo ito. Dakilain ang pangalan mo sa buhay ng bawat isa. Na sa bawat hakbang na aming gagawin, hindi namin mararamdaman ang sakit ng bato na aming inahapakan. May tinikman ito ang damuhan, hindi namin mararamdaman ang sakit. Sapagkat meron kaming panangga ng aming panyabang upang magpatuloy na magkaroon ng pananalig sa iyong mga salita. Sapagkat taglay po namin ang kaligtasan na nagagaling sa iyo. Ang bawat isa ay hindi ganoon katatag at kalakas ang pananampalataya. Sumalit, Lord God, patuloy pong hinihingi sa iyo na sa bawat salita mo na kanilang napapakinggan, itimo mo po ito sa kanilang mga puso. At sa araw-araw na pamumuhay nila, magkaroon po ang kanilang puso ng iba yung pagnanasa na ikaw ay papaglingkuran at patuloy na nasain na mamuhay ng may katapatan at kabanalan sa iyong harapan. Hindi man namin kayang pantayan ang pag-aalay mo ng aming buhay sa amin. Magkaroon man lamang kami ng pagnanasa na maglingkod sa iyo, sapat na ang lahat ng ito. Sapagkat ang pagmamahal mo ang siyang patuloy na nangingibabaw sa aming buhay. Lagi mo po kaming katagpuin sa aming mga panalangin. Lagi mo po kaming kausapin, O Diyos, upang magbigay ng lakas at tatag sa pakikipagbaka namin sa sanlibutan ito. Ama, maraming salamat sa umagang ito at sa aming pagkukommunion, Panginoon po kami, Banal Espiritu. At ikaw ang Diyos na siyang malayang kumilos sa puso ng bawat isa. Salamat sa iyong presensya. Siluhan mo sa puso namin ang lahat ng nakakapakinig ang salita mo. At patuloy po ito na panariwang
sa araw-araw upang magnasa na ikaw ay aming mapaglingkuran. Sasabayin ka namin, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapagpalang mga po sa ating lahat.